Tumayo po tayo. Babasahin natin ang sermon passage natin, Mark chapter 1, verses 14 hanggang 20. Marcos 1:14 hanggang 20. Mark chapter 1, verses 14 hanggang 20. Ito po ay continuation ng series natin sa Book of Mark. Ito yung sermon number 3, Lord willing, out of 54. So, 54 yung magiging sermons natin at ito yung pangatlo sa series na yon. Magbasa tayo. Ito ang salita ng Diyos. Verse 14. Now after John, si John the Baptist, was arrested, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of God and saying, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. 16. Passing alongside the Sea of Galilee, Jesus saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, follow me, and I will make you fishers of men. And immediately they left their nets and followed him. Verse 19, and going a little farther, so medyo naglakad po ulit si Jesus, he saw James, the son of Zebedee, and John his brother, who were in their boat, mending the nets. And immediately Jesus called them, and they left their father, Zebedee, in the boat with the hired servants, and followed Jesus. Ito ang salita ng Diyos. Makaupo na tayo. So natunghayan natin sa mga previous verses, pinakilala sa atin si John the Baptist, yung character niya, sino siya, siya nagpe-prepare sa way of the Lord. Nakita rin natin na binautismohan ni John, si Jesus, sa sermon ni Pastor Erdy, previously, sermon number 2. At ganun din, after ng baptism ni Jesus, tinukso siya ni Satan. So very brief lang dito yung account Sa Matthew chapter 4, medyo expanded, pero dito, halos isang verse lang yata yung no? Yung tinalakay sa temptation. Ngayon, right after na matempt ni Satan si Jesus at manalo si Jesus, nakulong si John the Baptist. At pagkatapos makulong ni Juan Bautista, saka nagsimula si Jesus sa kanyang official public ministry. At sa official public ministry ni Jesus, dito siya nagsimula na i-gather yung mga unang mga disciples niya. Unang mga followers niya. May pinakita sa atin na 4. Si Simon, si Andrew, si James, saka si John. Ang pagkakaalala ko, si Andrew, saka si John, disciples pa nga sila ni John the Baptist previously. Pero ito yung unang mga 4 na mga disipulo ng Panginoong Jesus. At diretso silang tinawag ng Panginoon. There's a direct summon to discipleship. Sabi ni Jesus, come and follow me. Tandaan natin na yung mga disciples, hindi pa sila apostles nito. Later pa. Nagagather si Jesus sa mga disciples niya. Actually, sa Luke chapter 10, may sinabi na meron siyang 70 na mga disipulo. Yung sinend out ni Jesus, 70 na disciples. Tapos sa later pa, mamimili si Jesus mula dun sa pool of disciples ng 12 para maging mga apostles niya. Later to be officially called the official 12. Pero dito, nagagather si Jesus ng mga disciples niya at alalahanin natin, may pinagkaiba ito sa mga crowd. Yung mga disciples ay hindi yung crowd at hindi lahat ng crowd ay disciples. Yung mga crowd, lumalapit sila kay Jesus for many reasons. Nakikusyoso sila kasi sikat. Gusto nilang makita yung miracles. Gusto nilang mapagaling. Gusto nilang mapalaya sa masamang spirito. Yan yung general crowd. Pero, iba yung disciples. Yung mga disciples, sila yung mga tinatawag ng mga alagad. At sa panahon ng Panginoong Yesus, may mga ganitong nangyayari. May mga disciple relationship. May mga mentor at student relationship. At yun yung usapan dito. Tinawag sila ni Jesus para maging alagad. Hindi maging generic crowd. Hindi maging generic na nakikiosyoso. Hindi generic na gusto lang mapakinggan. Sino ba yun? Etong mga disciples na ito ay literal na sinusundan si Jesus araw at gabi. Literal na nakikinig. Sa panahon nila kapag may relationship ng discipler-disciple, talagang yung disciple, ipapamuhay niya at susundin niya at desisyon niya, commitment niya na
lahat ng mga tinuturo ng discipler niya, yun ay magiging buhay niya. Yun yung itsura ng pagiging disciple sa panahon nila. Hindi to exclusive kay Jesus. May iba pang mga ganyang pangyayari. Kunyari, si John the Baptist, may disciple siya, di ba? So, ganun din yun. So, tinawag sila ni Jesus na maging disciple niya. Iba to sa general crowd. Gusto ko rin patunayan to sa pamamagitan ng Great Commission. Sa Great Commission, sa Matthew chapter 28, nabuhay na muli si Jesus. Very later na yon. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Go and make disciples of all the nations." Hindi utos ng Panginoong Jesus na go and make listeners. Go and make crowds. Go and make osyoseros. Hindi. Sinabi niya, humayo kayo at gumawa kayo ng mga disipulo. Gusto ko yung mga tuturuan nyo, magiging disipulo din. At anong sinabi ni Jesus? Make disciples of all the nations. Lahat sila magiging dapat mga alagad ng Panginoong Jesus. At yung mga disciples, kinocompose yun ng iba't ibang mga elements. Sila ay ibabaptize in the name of the Father, Son, and Spirit. Sila rin ay tuturuan ng lahat ng katuruan ni Jesus, teaching them all and whatsoever I have commanded you. Yun yung itsura ng pagiging isang disciple. Kaya basic lang yung message natin ngayong umaga. Ang message natin ngayong umaga ay tungkol sa discipleship. Following the summons of the Lord Jesus is the core of Christian discipleship. Ang pagsunod sa tinig ng Panginoong Jesus, ang kaibuturan ng Kristiyanong pagdidisipulo. Kung merong kaibuturan yung Kristiyanong pagiging alagad, ang pinaka-puso nun, ang pinaka-esensya nun, ay walang iba kundi yung pakikinig sa tinig ng Panginoong Jesus. Hearing the summons of the Lord Jesus. And we want to qualify na iba-iba yung practical, visible, na itsura ng pagiging isang disciple ni Jesus. Iba-iba yung itsura niyan. Let me give some examples. Una, pwedeng may personal ka talaga na discipler. Pwedeng may isang Kristiyano ka na tinitingala at nakikinig ka sa kanya at nagpapasakop ka sa kanya at tinuturing mo siyang mature in faith at lahat ng mga ina-advise niya, yun ay pinapakinggan mo. Pwedeng ganun yan. Mentor-mentee. Disciple na relationship. May mga kinoconsider kang mentors. Pwede rin naman yung itsura ng discipleship na pastoral. Ito yung normal sa isang church life. Kung sino yung mga pastors, sino yung mga teachers, dinidisciple nila yung congregation sa pamamagitan ng teaching at preaching. Sa pamamagitan ng shepherding. Discipleship din yun. So, kada corporate worship, sa mga pangangaral, yan ay discipleship. Tinuturuan yung mga congregation. Pwede rin naman yung itsura ng discipleship ay congregational sa usapin ng mutual discipleship. Alala nyo sa Ephesians, sinabi rin, teach one another. May sense na bawat isang membro, bawat isang Kristiyano ay may natututunan siya. May nakukuha siya sa bawat isang mga kasama niya sa church, kasama niya sa faith. So merong mutual discipleship na nangyayari. Pero gusto nating sabihin na kahit anuman yung nangyayari, anuman yung itsura ng visible na discipleship na yon, at the end of the day, it is the voice and the summons of Christ that we follow. Kaya lang tayo nakikinig, kaya lang tayo nakikipag-discipleship sa iba, dahil nakikita natin na tinig yun ni Jesus. Kaya natin pinapakinggan dahil tinig yun ni Jesus, utos yun ni Jesus, summons yun ni Jesus. Ang sinasabi, ang naririnig natin, kapag naririnig natin yung mga pastor natin, mga nagtuturo, mga mentors natin, mga kapwa natin believers, ang naririnig natin ay ang tinig ni Jesus. That's it. At the end of the day, that is what matters. Tinig ba ni Jesus yun? Sabi ba ni Jesus yun? Siya ba yung nagsabi nun? Katuruan niya ba yun? At the end of the day, it is about the voice of Christ. He is our Lord, discipler. He is our Rabbi, Master. Siya ang Panginoong Jesus. At sa usapin ng Christian discipleship na to, sa passage natin, nakikita natin na meron ditong mga truths. Dalawang truths about discipleship. Dalawang elements ng discipleship. Una, kung saan nagsisimula yung pagiging alagad. At pangalawa, ano yung halaga o presyo ng pagiging alagad. Number one, where discipleship begins. Saan ba nagsisimula yung pagiging disipulo? At pangalawa, what discipleship costs. So, where discipleship begins and what discipleship costs. So, una, tunghayan natin.
Saan ba nagsisimula yung pagiging isang alagad? Makikita natin saan ba tinawag ni Jesus yung dalawa, verse 16 pa, no? Pero sa verse 14 at verse 15, nagsimula yung passage natin na nangaral muna si Jesus. Before Jesus called his disciples, first, he preached. And take note, this is his first sermon. Itong pinakaunang sermon ni Jesus. Hindi siya nag-preach nung bata pa siya. Wala tayong makita noon. Hindi siya nag-preach before siya i-baptize. Hinintay niya na siya i-bautisman, officially, tawagin, magkaroon ng public ministry bago siya nag-sermon, bago siya nagsalita. So we can also see yung baptism ni Jesus as his ordination mula sa Ama. Sinusugo kita bilang aking salita. So dito, sa unang sermon ni Jesus, makikita natin ano yung unang message niya. What is the first message of Jesus? And interestingly, it is none other than the beginning of Christian life. Sabi ni Jesus, repent and believe the gospel. Sabi dito, proclaiming the gospel of God, verse 14. And verse 15, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, repent and believe the gospel. Napaka-interesting nun, kasi yung unang sermon ni Jesus, yun din yung simula ng Kristiyanong buhay. Yun dyan nagsisimula yung pagiging isang alagad. Walang simula ang pagiging alagad kung hindi magsisimula sa pagsisisi at pananampalataya. Christian discipleship begins at the moment of repentance and faith. Ang Kristiyanong pagdidisipulo ay nagsisimula sa pagsisisi at pananampalataya sa hari ng kaligtasan. Very insightful yung binigay dito na comment ni Matthew Henry. Sabi ni Matthew Henry, napakaganda ng dalawang binanggit ni Jesus, repentance and faith. Dahil sa repentance, we give glory to our Creator whom we have offended. Pag pinapapurihan natin yung Diyos kung kanino tayo nagkasala, that is repentance. And also, by faith, we give glory to our Redeemer who came to save us from our sins. Nagawa natin siya ng kasalanan, we repent, at siya yung nagliligtas sa mga makasalanan, we believe. We fiducia, we trust in the Redeemer. At sabi ni Matthew Henry, what Christ has joined these two together, Christ has joined these two together and let no man put them asunder. Wag na wag paghihiwalayin yung pagsisisi at pananampalataya. Magkasama yan sa simula ng pagiging Kristiyano. Sa book ni Thomas Watson na Doctrine of Repentance, may binanggit din siya. Sabi ni Thomas Watson, the two graces essential to a saint in this life are faith and repentance. These are the two wings by which he flies to heaven. Walang makakapunta sa kalangitan. Walang makakapasok sa kaharian kung wala siya ng dalawang pakpak ng pagsisisi at pananampalataya. Kaya, lalo na sa bansa natin, tayo namumuhay sa isang Roman Catholic country, we should beware of the mistake in thinking that we are already disciples without starting with repentance and faith. Akala natin Kristiyano na tayo, kiniklaim natin Kristiyano na tayo, sinasabi natin, we confess, we profess na tayo ay mananampalataya, alagad ni Jesus, pero hindi tayo magsimula sa pagsisisit pananampalataya. Mag-ingat tayo dyan sa maling akala. We are mistaken. Tandaan natin, there is a distinction between disciples and the crowd. Yung mga disciples, sila yung tinawag ni Jesus, sila yung nagsisi, nanampalataya, at yung crowd, walang commitment yan. Pupunta lang yan kung kailan nila gusto. Susunod lang sila kay Jesus pag may kailangan sila. Makikiusyoso lang yan sila. Hindi sila disciples. Remember that. Yung crowd, hindi yan nagsimula sa repentance and faith. Yung mga disciples, silang nagsimula sa repentance and faith. Now, sa panahon natin, marami tayong kailangang itama. Na itong mga to ay probably tama, pero hindi ito ang simula ng Christian discipleship. Ano-ano yon? Una, formal paper documentation. Naisip natin, yung religion ko, kung ano yung nasa birth certificate ko. Sabi sa birth certificate ko, Christian ako. Di Christian ako.
Yun ang iniisip ng marami. Alam niyo, nung bata ako, pinoproblema ko yan eh. Kasi iniisip ko, kung ano yung nakalagay sa legal document, yun na yun. Pero hindi totoo yan. Hindi dahil nakasulat sa papers mo, Baptist, nakalagay pa, Reformed Baptist, nakalagay pa, born again Christian, Kristiyano ka na. At alagad ka na ni Jesus. Hindi yan ang basihan. Hindi yan ang basihan. Ano pa? Pagkapanganak. Hindi porket lumaki ka sa Kristiyanong pamilya, ang magulang mo ay mananampalataya, si nanay at tatay, o isa sa kanila ay mananampalataya, iisipin mo agad, ay, Kristiyano ako. Nag-church nga kami kada Sunday eh. Therefore, disciple na rin ako. Hindi yan ang basihan ng pagiging isang Kristiyano, na lumaki ka sa isang Kristiyanong pamilya. Gusto namin, pero hindi yan ang pinaka-simula ng pagiging isang disipulo. Ano pa? Church attendance. Napakatalamak nito dahil actually yun na yung ina-assume sa maraming churches. Pag umattend ka ng maraming beses, ina-assume na Christian ka na. Hindi rin totoo yan. Marami sa mga crowds ay palaging sumusunod kay Jesus, pero hindi sila disciple. So hindi ang pagdalo sa panambahan ay hindi hudyat na nagsimula ka ng maging disipulo. Ganon din ay bautismo at church membership. Alam niyo, mabubuti ang mga yan, tinuturo natin yan. Pero, hindi lahat ng binautismohan, lalo na sa mga very problematic churches, ay Kristiyano agad. Nating sabihin na, binautismo na ako sa kung saan-saan, Kristiyano na agad ako. O member ako sa ibang mga churches, Kristiyano na agad ako. Let us beware. Lahat, tanda natin, mabuti yung mga yon, mabuti yung mga binanggit natin. Pero hindi yun ang simula ng Kristiyanong pagdidisipulo. Yun ang gusto natin itama. Many call themselves Christians without beginning with repentance and faith. Ang tanong ay, nagsimula ka ba sa tamang simula? Nagsimula ka ba sa pagsisisi at pananampalataya? Sa Pilgrim's Progress, alam nyo, sa kwento ni John Bunyan, merong mga karakter na hindi nagsimula sa tama. May dalawang karakter, si formalist, saka si hypocrisy. Nakasalubong yan ni Christian saka ni hopeful. Nakasalubong nila. At itong dalawang karakter na to, hindi sila nagsimula ng tama. Actually, kinokorek sila ni Christian, ba't hindi kayo nagsimula ng tama? At pinagtanggol ng dalawang figures na to yung sarili nila. Hindi sila nagsimula sa wicket gate, it represents Jesus Christ. Magsisimula ka kay Jesus, magsisimula ka sa pagsisisit pananampalataya kay Jesus. Pero itong dalawa, lumalakad sa Kristiyanong daan, pero hindi nagsimula kay Jesus. Alam yung ginawa nila, sabi nila, kasi may mas madaling daan eh. Nag-shortcut kami. Tapos, umakyat sila sa pader. Tapos, lumakad sila dun sa Christian na daan. Ito yung sabi ni formalist and hypocrisy. Sabi niya, we are also in the way and came tumbling over the wall, wherein now is thy condition better than ours. Sabi nila, pareho naman tayong nasa daan, ano pang problema mo? Sabi nila kay Christian na hopeful, andito, magkasama na tayo, bakit mas maigi kayo? Bakit mali kami? Ba't kailangan bumalik pa kami doon? Balik pa kami sa simula? Dadaan pa kami doon sa pinto? Layo-layo ng nilakad namin? Bakit mas maigi kayo? Pareho naman tayong dinadaanan. Yan ang sinabi ni formalist sa ni hypocrisy. But you should remember, if you do not start with Christ, you will not end with Christ. Kung hindi ka magsisimula ng pagsisisit pananampalataya kay Kristo, hindi ka magtatapos kay Kristo. Ang ginawa kasi nitong dalawang to, they took the easy way. Gusto na yung madali, yung walang pagsisisi, walang pananampalataya. Kaya hindi sila umabot, namatay sila kalagitnaan. Kasi kinuha nila yung madaling daan. Kaya sa atin, bilang mga kinakausap natin sa pangangaral na to, huwag mo sanang tanggihan yung unang sermon ni Jesus. Sana huwag kang maging katulad ng crowd, maging disipulo ka ngayon. Sa pamamagitan ng pagsisisi sa sarili mong partikular na mga kasalanan at sa partikular na Jesus na tumatawag sa iyo. Sa atin naman, ng mga believers, mga mananampalataya na tayo, alalahanin natin kung saan tayo nagsimula sa Kristiyanong pamumuhay. And there we will continue. Kung saan tayo nagsimula, doon tayo magpapatuloy. Nagsimula tayo, pagsisisit pananampalataya kay Jesus. Ngayon, yung
buhay natin, ganun pa rin. Where you began, there you continue. Yan ang unang preaching sa'yo ni Jesus nung na-convert ka. Sinermonan ka ng Panginoong Jesus, sinabi sa'yo magsisikat mananampalataya at tumugon ka, Kristiyano. Tumugon ka. At ngayon, ang pangangaral sa'yo ni Jesus ay ganun pa rin. Pagsisisit pananampalataya at ngayon hinahamon ka na tumugon ka ulit. At ulit. At ulit. At ulit. At ulit. At magpapatuloy tayo kung saan tayo nagsimula. Pangalawa, ano naman ang presyo ng pagiging alagad? What is the cost of Christian discipleship? Is there a cost? Magsimula tayo sa tanong. Si Juan Bautista, ano yung naging kinahinatnan niya dahil sa faith niya? Passage natin. Anong kinahinatnan niya dahil sa faith niya? Sila James, John, Andrew, Simon, hindi pa siya Peter nito si Simon pa siya. Ano yung kinahinatnan nila dahil sa pagtupad nila sa paanyaya ni Jesus? What did it cost John the Baptist? What did it cost the first 4 disciples? At dito, hinayag sa atin ni Mark, ni John Mark, na ang Christian discipleship ay costly. He told us in the narrative that Christian discipleship is costly. What did it cost John the Baptist? His freedom. Nakulong siya. Hindi na siya malaya. At later in his life, it will cost him his life. Pupugutan ng ulo si Juan Bautista dahil sa pananampalataya niya. Itong 4, anong naging cost? Yung mga trabaho nila. Sabi niyo yun, yung trabaho nila. Wala naman silang maraming choices dati. Makapag-apply na ulit next time kung saan-saan. Wala silang ganung choices. Kung ano yung trabaho nila, malamang yun yung trabaho nila, buong buhay nila. At nung sinabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin, iniwan nila. And interestingly, dahil puro immediately si Mark sa sulat niya, di ba? Pero sinabi rin dito, immediately. Verse 18, and immediately they left their nets. Verse 20, and immediately he called them and they left their nets. Agaran. Walang pag-atubili na sinunod nila yung panawagan ng Panginoong Jesucristo. So when Jesus summoned the first 4, it is clear that they must leave what occupies their life at the moment. Meron ng bagong priority. Meron ng bagong uunahin. Meron ng bagong pinakakayamanan ng puso nila. There's a cost. So, is discipleship costly? The answer is yes, it is costly. May halaga. Napakabigat. The readiness to forsake everything for Christ is the high cost of Christian discipleship. Yung ifo-forsake mo yung lahat para sa pagiging alagad mo, yan ang presyo. Yan ang presyo ng pagiging disipulo. Yung kahandaan na iwanan ang lahat para kay Kristo ang mataas na presyo ng pagiging Kristiyano o disipulo. And I would like to clarify that the focus here is not the greatness of the faith of these people. That is admirable, that is honorable, that is noble, that is worthy to be imitated. Pero hindi ang focus yung greatness ng faith ni John, yung greatness ng faith ng first 4. Ang focus dito ay yung preciousness ni Jesus. Yung authority ni Jesus. Yung pagiging importante ni Jesus. Yan ang focus. Hindi focus yung virtue nila, that is good, pero bakit ganun yung virtue nila? Bakit tama yung virtue nila? Bakit tama na mas mahalaga si Jesus sa kalayaan, mas mahalaga si Jesus sa buhay? Naalala ko yung Psalms, your love is better than life. Your loving kindness is better than life. Mas mahalaga pa sa buhay yung pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay si Jesus. Now, ang pinapakita dito ay gaano kahalaga siya. Gaano kahalaga si Jesus, gaano ka-precious si Jesus. That's why you should be ready to give up, quote, everything for your Christian discipleship. Maging handa ka na iwanan ang lahat para sa pagiging Kristiyanong alagad.
What is the cost of your Christian discipleship? How important is Jesus to you? Ano yung mga give up mo para sa faith mo? Ano yung mga araw-araw, regular na binibigay mo para sa pagiging Kristiyano mo? Anong tanong, alam nyo, marami tayong ginigive up para sa mas importanteng bagay. Marami. Kunyari, pag-aaral. Marami akong i-give up para makapag-aral ako. Ang ibig sabihin, importante yung pag-aaral ko. Sa pagtutusto sa pamilya, pagpo-provide, i-give up ko yung entertainment ko, i-give up ko yung time ko, i-give up ko yung resources ko, i-give up ko yung pagod ko. Dahil importante, napakainin ko ang pamilya ko. So may mga kanya-kanya tayo na mga gini-give up for weightier things. At ganun yung sinasabi dito. Ano yung mga kaya mong bitawan at kaya mong hindian dahil sa pagiging alagad mo ni Jesus? What is the cost of your faith? Ano ang halaga ng pananampalataya mo? Sila na mga hindi kayang bitawan ang mga importanteng bagay para sa pananampalataya nila, kaya nilang bitawan ang pananampalataya nila para sa mga importanteng mga bagay. Quote and quote. Kung may mas mahalaga pa kaysa sa pananampalataya mo, alalahanin mo, isusuko mo yung pananampalatayang yan para dun sa mga yun. Mga tinuturing mong mas mahalaga kay Jesus, tinuturing mong mas importante kay Jesus, mas precious kay Jesus, mas kayamanan kaysa kay Jesus. Si John the Baptist, binigay niya yung kalayaan niya, binigay niya yung buhay niya. Yung mga apostol, binigay nila yung trabaho nila. Ano yung binibigay natin para sa pananampalataya natin? I want you to remember the gospel. Alalahanin mo na sobrang pagpapalaga ni Jesus sa pagiging disipulo mo na binigay niya ang buhay niya. Tinukso siya. Hindi niya kinagat yung tukso ni Satanas. Bakit? Mas mahalaga sa kanya yung pagiging alagad mo. Mas binigay niya yung buhay niya. Hindi niya kinagat yung tukso na yon. Glory agad yun, yung tukso na yon. Temporary glory, pero glory yun. Pero sabi niya, hindi ko kakagatin yan. Kasi mas importante yung pagiging alagad mo. Pinako si Jesus sa krus. Binigay niya yung buhay niya. Tinubos niya yung kasalanan mo. Bakit? Ang pinaka-importante sa kanya in this topic ay ang pagiging alagad mo. Binigay ni Jesus yung buhay niya sa pagiging alagad mo. Your Christian discipleship is precious to Him. That He gave His life. That He shed His blood. That He entered death for your Christian discipleship. He gave His precious, 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 precious life for your discipleship. And thus, you are called to do the same. Kung binigay ni Jesus ang kanyang buhay, ito ang ebanghelyo para ipakita kung gaano kahalaga ang pagiging alagad. Ikaw din, inaanyayahan ni Jesus na ibigay mo ang lahat, isuko mo ang lahat para sa pagiging Kristiyanong alagad mo. And meron sa atin, perhaps, na mga tumigil na sa pagiging disipulo. Personally, in our hearts. Siguro meron sa inyo na tumigil kayo sa pagiging disipulo ng taon. Tumigil kayo, hindi nyo na sinusundan si Jesus ng mga buwan. O kaya, recently lang, sa mga nakaraang linggo, ay tumigil ka na sa pagsunod kay Jesus. Hindi mo na tinuturing ang sarili mo na dinidisipulo ka ng Panginoong Jesus. So I want you to remember that this Jesus, the baptized Jesus, the tempted Jesus, the crucified Jesus, the resurrected Jesus, is telling you now what He told the first four. Come and follow me. Tumigil ka na? Tinatawagan ka pa rin niya ngayon. Sinasabi niya sa iyo ngayon, tara, sumunod ka sa akin. Alam niyo, napaka-providential yung pagkikita ni Jesus sa kanong apat. Pumunta si Jesus para mag-preach, yes. Pero naglalakad-lakad siya. Naglalakad-lakad siya, nakita niya. Saka tinawag niya. Tapos naglakad pa siya ng konti, nakita niya naman yung last two. Sa kanya tinawag. That's the beauty of providence. The beauty of the providence of God. And now you are hearing this sermon because of the great providence of God. Napapakinggan mo itong pangangaral na to dahil providensya to ng Diyos at pareho yung mensahe niya. Sabi niya sa iyo, halika
sundan mo ako. Halika, maging disipulo kita. Naalala natin yung sinabi ng Panginoong Jesus. Kung sino man ang gustong sumunod sa Kanya, pero may ibang uunahin, he cannot be His disciple. Galing yung kay Jesus. If anyone who wants to come after me, but he will not deny himself, he would treasure other things more than Jesus. He would love other things more than Him. Ang sinabi ni Jesus, he cannot be my disciple. May halaga yung pagiging isang disipulo. Gusto nating ipaintindihan na totoo na inalok namin kayo na lumapit kayo kay Jesus. Pero sabi nga ni J.C. Ryle, isang Anglican minister, very fitting kasi siya yung nagsasalita. Kasi siya sa Anglican, ang ibig sabihin ng Anglican ay Church of England. As a Church of, kung isipin nyo, sa England, parang Pilipinas Roman Catholic. Sa England, all the Protestant yun, pero pang-bansa na religion nila yon. Ibig sabihin, kahit Kristiyano ka hindi, Anglican ka. Anglican ka. Parang sa atin, kahit devoted ka na Roman Catholic or hindi, RCC ka. Roman Catholic ka, under ka ng RCC. Ganun sa kanila. At nag-preach itong si J.C. Ryle sa Anglican Church. Sabi niya, a religion that costs nothing is worth nothing. A cheap Christianity without a cross will prove in the end a useless Christianity without a crown. Sipin niya, ang dami ng kinakausap niya ng mga nominal. Sabi niya, isang relihiyon na walang halaga, walang presyo, walang binibigay, walang ginigive up, that is it's worth nothing. Anong halaga kung hindi pinapahalagahan? Anong halaga ng pananampalataya na hindi pinapahalagahan? Yan ang sinabi ni J.C. Ryle. Sa biblical parables, ng parable of the hidden treasure, parable of the great pearl, yan ang tinuturo ni Jesus. May isang lalaki na nakakita siya ng kayamanan sa ilalim ng lupa, binenta niya ang lahat ng meron siya para bilhin yung lupa dahil mas mahalaga yung kayamanan kaysa sa lahat ng meron siya. Pinapakita ni Jesus siya yung kayamanan. Mas mahalaga si Jesus kaysa sa lahat. Kayang ibenta lahat, i-give up lahat para kay Jesus. Ganon din yung great pearl. Na ibinenta niya yung lahat para doon sa perlas. Si Jesus ay kayamanan at si Jesus ay perlas. Kaya pag tinatawagan ka na maligtas ka, tinatawagan ka na maging disipulo ka, tinatawagan ka na maging Kristiyano ka, mabuting balita na tinatawagan ka na huwag mong pahalagahan ang lahat ng mas mababa kay Jesus na parang mas mataas sa Kanya. You are called to be saved from treasuring other things more than the Son of God. That is salvation. Kaligtasan na makita mo na mas pahalagahan mo si Jesus kaysa sa lahat ng mga ibang mga bagay. Recently lang, may TV personality. Ito, viral na viral to ngayon. Isang TV personality. Ang pangalan niya, Izzy Trazo. Tama ba yung pronunciation ko? Izzy Trazo. Isa siyang nanay, at yung anak niya ay nagladlad na LGBTQ siya, at more than that, naging drag queen, naging dancer, na habang nagsusuot ng malalaswa, naging dancer siya. At naging vocal itong si Izzy sa kanyang pananampalataya kay Kristo. So I would not argue now kung wise yung ginawa niya na nag-post sa social media. Hindi muna yung tatalakayin natin, kailangan na pag-isipan yun at i-reflect. Pero ang nakita natin ay pinakita niya na mas mahalaga si Jesus kaysa sa sarili niyang anak. Mahalaga yung anak niya. Pero hindi pwedeng unahin niya ito kaysa kay Jesus. Na pwedeng i-give up niya si Jesus para sa kagustuhan ng anak niya. Kung hindi, ang give up niya ay yung kagustuhan ng anak niya na makasalanan para sa pananampalataya kay Jesus. At sobrang daming nag-bash sa kanya. Iba't iba yung komentong tinira sa kanya. Sabi sa kanya, mas pinahalagahan pa yung fictional character kaysa sa sarili niyang anak. Yan ang bansag nila. Yung alamat lang na nasa langit, pinapahalaga kaysa sa sarili niyang anak. At ito pa striking sa akin, may isang nagsabi, Christian ka pa naman. Sabi sa akin, Christian ka pa naman.
Bakit hindi mo inuna yung anak mo kaysa dyan sa religion mo? As if ang tinuturo ng Christianity, as if ang tinuturo ng religion, ng gospel, na unahin mo ang lahat, pero kay Jesus. In their mind, that is Christianity. People first, and then God supplementary. Next. Second in line. Isipin nyo, ganyan nila nakikita. Medyo na-trigger ako doon. Nung sinabi na Christian ka pa naman. Kasi iniisip ko, anong definisyon nyo ng Christian? Huwag unahin si Jesus. Pababain yung halaga ni Jesus. Yan ang Christian. Christian. Tapos pangalawa lang siya palagi. Follow others. Hindi siya. But, you know, kung ano yung ginawa nitong taong ito, ng babaeng ito, that is Christian discipleship. That is Christian discipleship. This is what real faith looks like. Ito yung totoong itsura ng pananampalataya, hindi yung gawa-gawa ng marami. Katulad ni Abraham, na mas inuna ang Diyos kaysa sa sarili niyang kadugo. Mas importante ang anak ng Diyos para sa kanya, reminiscing what Abraham did. Kaya sana ang biyaya ng Diyos ay mapunta sa atin, sa iglesia natin, kung saan makikita natin ang pananampalataya ay hindi cheap, ang pananampalataya ay walang halaga, ng pananampalataya ay parang walang presyo. Kung hindi ang mangyari sa atin sa biyaya ng Diyos, that this is a faith that will cost you heavily, but you will do it gladly. You will do it happily. It will cost us everything, and we do it for the glory of God. Kaya bilang pagtatapos, come and follow Jesus with repentance and faith. Leave what you need to leave. Give up what you need to give up for this Christian discipleship. Halina, maging Kristiyanong disipulo ka. Come and welcome to Jesus Christ. Magsimula ka sa pagsisisit pananampalataya, iwanan mo ang kailangan mong iwanan, i-give up mo ang kailangan mong i-give up para sa pagiging alagad mo ng Panginoong Jesus. Manalangin tayo. O Diyos namin, pinupuri ka po namin dahil